Simulan natin to by asking our cast members to greet everybody and siguro introduce na rin yung characters ninyo sa pelikulang ito. Si Daniel muna, siyempre siya ang ating writer. Daniel, bati ka please. Hi, good evening po sa lahat ng mga nakatutok sa screens nila. Thanks for joining us tonight. Thank you. MC? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, friend ako dito ni Vice. Ha? Yes. Parang bago ha. Oo. Very, oo. Anong name mo dito? Bessie. Yes. Ayan. Dorothy. Bessie Dorothy kasi ang tawagan na. Totoo ba yung Dorothy? Dorothy nga. Babae ako dito. Ano ba yan? MC? Iya. Magandang gabi po. Aray, lambot ha? Magandang gabi po. Yan, hello. Pangalan ko dito ay si Miss J. Ikaw ba yung parang attorney? Or attorney ba? Sorry. Bodyguard, assistant, driver. Madami akong trabaho. Okay, alright. Ang si Esnir naman? Magandang gabi po sa lahat. Yes, ako po Yung dito. mga malalambot, magkakatabi ha? Debutant po ako today. Ito yung mother. I am Esnir po. I'm playing the role of Vince. Shubi! Maayong gabi sa tanan. Ako po si Shubi Etrata and I'm playing the role of Ria po. Tia. Yes. River. Ayan, hello to everyone. Ako po si River and I play the role of Anton. Anton. Pero si Clang kasama rin, Esnir, tama? Yes. Ay, wag naman. Esnir, anong role ni Clang dito? She's playing the role of Mayet. Yes, Mayet. Ate Mayet. Mayet. Babaeng babae. Mom. Mayet. Brent. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brent Manalo and ako po si Margo sa Call Me Mother. Isa sa mga boarders ni Mother Twinkle. Mika. Ako naman po si Mika Salamanca. Magandang gabi po. Ako naman po si Bea Santos dito. MedTech student and border din po ni Mother Twinkle. Ayan. Tikarmi. Ako, I'll be playing the mother of Nadine as Mila. Mila. Very, juicy yung role. Okay. Kaabang-abang. Anong last name ni Mila? Hindi naman Vayag. Jesus. Ay, galing. I love it. Miss Chanda. Good evening, everyone. I play the role of Mutia Isidro, social worker. Diba? Masungit Ano yung naman? mga ganyan. Oy, Hindi. Mutia mo, judgmental. Ayun, ka eh. judgmental. So, mamaya, pag-usapan natin yung role. I love it. Nakita mo lang mukha ko, alam mo na kaagad, masungit agad. Masungit agad. Pero iba pala dito. Tailor-made ba yung mukha ko? I pag love masungit? it. Mamaya, pag-usapan natin Sige. yan. Lucas! Si Lucas Sandalio po at role ko po ay Angela po. Ay, galing ni Lucas. Sweet. Hi, good evening po sa ating mga kaibigan sa press. So happy to see all of you. Ako po dito si Mama M, ang mamamamahan ng mother ng lahat na si Mother Twinkle. Ayan. Nads? Ako naman po yung role ko po dito is Mara de Jesus ng Pasig City. Kasi nga beauty queen, right? Yes, correct. Pwede bang rumampa nga Wag dito? na, kuya! Sample! 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 Nakakainis na. Ba't may sample agad ng beauty queen? Di ba? Saan ako maglalakad? Nag-train yan. Nag-train daw. Train ako. Pero, pressure naman to. Ano ba yan? Hindi ako ready. Inawag na. One week ang training yan, ha? Professional. Galing. Panoorin nyo na lang para makita nyo yung buong Buong pinag-training ko. Correct. Yes. Vice? Ako po si Mother Twinkle. Ako po yung asawa dito ni Mag-asawa. Yung pala yung twist, no? Ako si Mother Twinkle. Ako yung nag-train kay Nadine dito sa pageant. At ako ang totoong nanay ni Angelo. Ay. Nanay ako, Mara! Okay, simulan na natin ang kwentuhan. Vice, napansin ko lang, sa lahat talaga ng mga pelikula mo, you really want maraming kasama.
Why? Clingy ako talaga, tsaka needy, to begin with. Siyempre kasi pag comedy, di ba mas masaya pag marami? Especially kung yung comedy movie sa Pasko ginagawa. May sinasabi. Yes. At saka since Christmas movie to, family movie siya. So ang hirap pangatawanan yung family movie na na konti lang kayo. So tayo talaga yung mas marami ka nakikitang karakter, parang mas nabubuo yung larawan ng pamilya. Diba? May mga kapatid, may mga kapitbahay na malapit sa'yo, may matalik kang kaibigan. Yung lahat ng mga karakter sa isang pangkaraniwang bahay na Pilipino, yun yung dinidepict kasi namin lagi. Kaya mas masaya pag mas marami akong kasama. At saka, ang laking tulong sa akin ng mga nakakasama ko because kahit yung mga past movies ko, I couldn't have done those movies successfully kung ako lang mag-isa. Kung wala akong katuwang na mahuhusay din naman kasama ko sa pelikula. We all thought that the breadwinner would be the last team up nyo ni Direk June. Parang akala lang namin, ay, baka one time, tinry lang, ganyan-ganyan. Paano kayo napao? Sinong tumawag kanino? Paano to nabuo? Hindi pa natatapos yung And the Breadwinner nagmamakaawa na ako sa kanya. Huwag mo akong pabayaan, samahan mo ulit ako sa susunod pa. Ganun sa kanya. So ganun nga, Direk June. Totoo yun. Hindi, parang malino na sa akin na ang buhay ko nakatali ng bilang isang director. Hawak ko na ang pamilya niya. Hawak ko pamilya niya. I look forward. I actually looked forward to the next project. Right. So, kaya mas matagal yung proseso, mas matagal na pinag-isipan, mas matagal na binusisi kasi gusto talaga namin, syempre higitan ko ano yung nagustuhan ng mga tao sa Breadwinner. Si Nadine daw ang sabi sa akin, narinig lang yung Vice Ganda, yes agad eh. Totoo. Hindi pa nga sinasabi sa akin kung ano yung role ko. Ang sabi lang sa akin, gusto nilang mag-pitch ng project sa'yo, kasama mo si Ate Vice. Sabi ko, game po. Hindi pa May kinakwento. sobre kasi agad yun. Grabe. Pero Nadine, nung sinabing mother, Nagkwentuhan kasi tayo kanina, pero kasi hindi pa sinabi yung role. So, parang a few days later, nung kinwento sa akin kung ano yung role, or sinabi pa lang, nagbigay pa lang ng hit na mother yung role, sabi ko, parang napaisip ako, wait lang. Pero gusto ko, mas nanaig talaga yung gusto kong makatrabaho si Ate Vice. Sabi ko, hindi yan, kasi, di ba, merong parang, hindi naman culture, pero baka maisip kasi na ma-typecast ako sa mga ganong klase na ng roles in the future. Sabi ko, I don't think naman. Tumanda, di ba? Yun ang pinipigil eh. Kaya pinipigil yung magnanay agad kasi baka tumanda yung tingin dun sa artista. Eh, syempre pag artista ka, di ba, you always want to be young. Oo. Pero we know Nadine as, progressive actress eh. Hindi siya... Versatile. Oo hindi siya takot. Right, Nads? Yes. Tapos, hindi ko na talaga inisip yun. Sabi ko na lang, game po, gawin na po natin siya. Kasi sobrang excited ako maka-work si Ate Vice. And fun fact, yung first movie ko talaga, si Ate Vice ang kasama ko. Which is? Which is Petrang Kabayo. Ayun. Tagal na nun, 20... Tagal na parang 16 years ago. Sobrang Wow. tagal na. So medyo full circle moment Exactly. ito. No? So hindi pwedeng hindi ko makakatrabaho si Ate Vice. Sweet, ikaw naman, when you got the call that you'll be working with them. Siyempre na-excite ako at natuwa ako ng bonggang-bongga. I was supposed to do a series for ABS, yung Roja. Tapos sabing ganon, nauna yon. Tapos nung pumasok to, sabi ko, gawin natin pareho. Why not? Kaya naman, di ba? Biglang yung Roja, parang sa Bicol, gagawin lock-in. So sabi ng Star Magic at nag-agree naman ako, sige, tanggalin na ako doon sa Roja. Mas malaki sweldo ko dito. Ay, wow! In fairness naman sa idea first. At saka, an opportunity to finally work again with Vice sa Metro Manila Film Festival. It's my comeback after 10 years yata. Sa Metro Manila Film Festival. At saka, nakapagtrabaho na kami ni Vice, fun fact, sa Metro Manila Film Festival. Pero behind the camera ko, I was the creative producer of The More the Merrier ni Vice tsaka ni Ann. So ito, first time namin na magsasama sa Metro Manila Film Festival. Love it. How about Miss Carmi and Miss Chanda? First time to work with Vice? Ay, oo naman. Dream come true. Kasi matagal ko na talagang pinagpe-pray na makatrabaho siya. Talagang gusto ko talaga. Personal choice si Miss Carmi to join? Yes.
noon pa man, si Gladys, sinasabi niya, sana magkatrabaho rin kayo ni Carmi kasi mag-best friends sila. Sabi ko, gusto ko rin siya makatrabaho. At saka panay din ako ni Carmi kasi nanonood ako ng Chicks to Chicks pa lang. Oo, di ba? Oo. Pero batang-bata pa ako. Bata pa naman siya noon. Oo. At saka idol ko talaga siya kasi di ba nag-endorse siya, nakasakay siya sa kabayo dati. Oo, sa isang alcohol brand. Yes. Oo, syempre kami nung sabi ko, sana yung gawin ulit yung commercial na yun, tapos ako naman yung nakasakay dun sa kabayo. So, kakaiba yun, di ba? Yung kabayo na yung nakasakay sa kabayo din. Yung ganon. Kaya Baka may nanonood sa atin na na brand, Yes. Kaya naman, bagsak presyo, matuloy lang yung pangarap ko. Kaya thank you po, Miss Carmi, kasi nakita ko yung post niya, nung nagpa-picture siya, pinuntahan niya ako sa tent, nahiyang-hiya ako, kasi sabi niya, magpapa-picture daw. Sabi ko, sabi ko na, picture na tayo, sige na. Tapos picture kami dalawa, tapos pinost niya, tapos yung caption niya na dream come true. Sabi ko, nakakataba, nakakahiya, na nakaka-happy. Maraming salamat po. Ay, nako. From the heart. Yes. How about Miss Chanda? First time to work with Vice. Yes, and I've been wanting to. I've been so curious and I've been wanting to. Kaya this Christmas is really merry for me because this is it. We work together and also long overdue din kami ni Direct June. So, double whammy and everybody else. Two birds with one stone, di ba? And Carmi working also. girl ko. Oh, wow. So, yes. So, wow, this Working is so... girls. At ibang ibang genre for me, di That's ba? right. Lagi naman akong Drama, action, horror. Last year was horror. That's so right. now, I'm really happy to be in this cast. Happy and proud. Nagiging suki ka na rin ng MMFF, ha? Every year meron, ha? Miss Chanda, congratulations. Lucas, ikaw? Kamusta katrabaho si Ate Vice saka si Ate Nads? Opo, maganda po. Tapos minsan nakikilitian po kami. Best friends po kami ni Meme Vice po. Best friends. Opo. Anong tinuturo sa'yo nung binibigay sa'yo ni Ate Vice? Mga binibigay pa. Opo, totoo. Masahista ko yan. Bakit, Lucas? Kasi nang karaan po, nang si Meme, nakita ko po na may nagpabasahe sa kanya po. Ako, gusto ko i-try. Nagustuhan ko. Kaya ako na lang yung taga-masahe niya po. Ay, ang galing. Pumasok ako ng tent, nakatapak siya sa likod. Oo, tinatapakan niya ako. Ay, totoo? Tapos pagkakatuking kami, on the set na. Wait, mamaya na. Konti pa lang na mamasahe ko. Ayaw niya talaga akong tantanan. Minsan kahit gusto kong matulog na lang, hindi ako makatulog kasi mamasahihin niya ako. Galing, ha, Lucas, ha? How about yung mga kasama sa likod? Ano pakiramdam to be part of this? Shoes. Sobra pangarap po talaga, dream come true po. First time ko, pamilya po namin sa Pamilya de Guzman, mapasama sa isang MMFF. Yes, oo nga, Pamilya de Guzman. So, as a viewer before po, tapos nandito na po ngayon, first movie din po. So, thank you so much, Meme. Thank you so much, Derek. Maraming salamat talaga. I love you so much with all my heart. Esnir, ikaw. Naiyak po ako. Umiiyak na po si Hindi po, Esnir ngayon. sobrang grateful talaga. Parang sa akin po, this is more than just a career milestone. Kasi I grew up watching talaga sila Meme, sila Miss I grew up Nadine. watching. Yes. Nung bata pa lang po ako sa probinsya, nakita ko si Meme. Parang napasabi talaga ako, may puwang pala yung mga ka-same na gender ko sa industry. Kaya ayun po, parang to be able to work with the person who paved the way sa community namin at the person who made me feel that I'm safe in this industry, like a gay kid like me. Kaya parang sobrang happy ko po. Kaya thank you so much, Meme, for this. Thank you so much, Direk, for this opportunity. At ayun, sobrang happy po. And Saya. Napansin ko lang, wala si Lassie. Kasi gusto namin maganda yung movie. Kasi sanay kami na laging MC Lassie. Hindi na rin natin masisisi si MC kung ni-request niyang, pwede ba ako na lang muna? Pag kinuha niyo siya next time, o siya na lang muna, ayaw niya na, bakit ba ayaw Bakit muna? ba, MC? Hindi gano'n naman, di ba minsan may mga movie na hindi kami dalawang kasama. May movie rin naman si Lassie with Vice. Oh, pero ayaw Oo, mo. bawal kasi pangit. Una nakalagay sa kontrata. Grabe naman kayo kay Lassie.
Di niya ma-defend yung sarili niya ngayon? Kasi matagal pinag-isipan ni Direk Jun yun bago siya nag-decision sabi, it's either Lassie or Nadine. Oh, yes. So, ganun kalaki yung Bigat ha? Lassie or Nadine? Iya, ikaw, how does it feel? Ay, salamat kay Meme, sobra. Thank you, Meme. Yun lang naman talaga. Pasweet lang. Actually, ako talaga si Lassie. Nagpaganda na. Galing ng doktor mo, ha? Iya naman, para maganda. Si, River, si Brent, saka si Mika. Ako, definitely dream come true ito. Katulad ni Yasni, I grew up watching rin sina Meme Vice and Nadine. Tingnan nyo nga yung mga grew up watching na yan. Pwede naman I've been watching na. Ayun, tapos nung sa PBB kami, we watched one movie and that was And the Breadwinner Is. Totoo. So, napanood namin yun sa loob and super surreal na ngayon na nasa labas na kami na we get to be part of this movie. Kaya, nice. Kaya maraming salamat po. Ako naman po sobrang nagulat at sobrang saya po kasi I've been watching Vice movies talaga po. So, ngayon po na nakasali kami, parang hindi po ako pa rin makapaniwala kasi first movie po namin, MMFF, and with Meme Vice pa po. So, hindi na po namin talaga pinakawalan to. Thank you, Meme. Thank you, Deb. Thank you sa inyo. Brent? Ako, same as everyone po. Ganun din yung naramdaman ko. Nung sinabi po sa amin to, pero paano magsasabihin, may ginagawa pa yung ibang project. Sabi ko kahit di na ako matulog kasi pangarap talaga namin lahat to na makasama si Meme Vice and of course MMFF yan and with Direk Jun and Miss Nadine and the rest of the cast. Kaya, yeah. Alright, ito na yung mga questions from our friends from the press. We begin with Wilson Requiza of Kapamilya On Demand. For Vice, your character Twinkle is fighting to keep her son. How was it playing opposite Nadine, especially during your most intense and confrontational mother-off scenes? May positive at saka negative na yung maging ka-eksena mo si Nadine. Positive kasi ang laking, syempre lalo na pag gumagawa ng mga dramatic scenes, hindi ko naman siya comfort zone, hindi siya ang strength ko, hindi ko pa siya gamay, hindi ako mahusay sa kanya, bago siya sa akin. So pag nagkaroon ako ng katuwang sa eksena na katulad ni Nadine na mahusay, malaking tulong yun sa akin. Kasi ganoon na napansin ko sa kanila, yung mga magagaling na artista, yung wala pa silang ginagawa, yung mahawakan ka pa lang, tignan ka pa lang, mayroon ka nang nararamdaman. Ang tagal mo nag-internalize, wala kang mahugot. Pero pag nandun na sila sa harap mo, biglang may lumalabas sa'yo. Ganon din yung nangyari sa akin sa Breadwinner, kila Eugene, kila Gladys. Ang laki ng binigay nila. So, ganon din yung binigay sa akin ni Nadine ngayon. Yun ang positibong epekto na makasama ko siya. Ang negative naman doon, yung nakaka-pressure kasi nga ang galing mo, alam mong magaling siya. Tapos, nakaka-pressure kasi yung alam mong ang dami niya ng Best Actress Awards. Yung, paano to, nakakahiya kasi ate-ate niya ako, on and off screen, ang tawag niya sa akin Ate Vice. So, di ba yung nakakahiya yung ate-ate mo, tapos biglang marirealize mo na, hindi pala masyadong magaling tong ate ko. Yung gano'n, natatakot ako na kailangan ko ring i-prove yung sarili ko sa kanya na kaya kong sumabay sa'yo ha. Yung gano'n. Kasi ang galing niya. Pero pag magka-eksena kami, wala na. Naglalaho na yung mga agam-agam ko, yung mga takot ko, yung mga nervous ko. Kasi iba iba yung suporta niya sa akin, iba yung binibigay ng husay niya. Aware man siya o hindi, may malaking positibong epekto sa akin yung ka-eksena ko siya. May lumilipad na lang. O si Lassie. Napag-usapan kasi, ayan, gustong sumagot pero hindi natin siya bibigyan ng mikropono. Okay, for Nadine naman, Mara is the biological mother unexpectedly returning. How did you build sympathy for a character who essentially threatens the established family unit? Grabe naman yung tanong. Pang Miss Universe naman. Pang Q&A na itong contest, how did you build sympathy for a character who essentially threatens the established family unit? What guided your performance? All cast and director, Charot. Hindi, I guess, What guided you? Paano ko ba sasagutin yan? Kasi di ba kanina nagkakwentuhan tayo on how you form your characters, di ba? So kinuwento mo sa akin kanina dito, you ask friends. Ay, oo. Ang dami kong tinanong ng mga friends ko na, I guess mga kaedad ko na naging nanay ng maagang edad. And kasi, I think sa kanila, to be a mother at that age,
while you're still growing. And ako kasi, 32 na ako, pero I feel like I'm not done growing up. Lalo na nung mga 20s ko, ang dami ko pang nadiscover sa sarili ko na feeling ko, if katulad nila naging nanay din ako, I don't think matututunan ko yun sa sarili ko. Kasi yung mom ko din, ganyan, na nanganak siya sa akin nung 21 siya. So parang ngayon, ini-imagine ko kung ano yung pinagdaanan niya nung 20s din siya. And hindi talaga naging madali yun. I mean, for her to actually give up, a lot for me. Sobrang saludo naman kasi talaga sa mga moms. And kahit ako, kung tatanungin niyo ko ngayon, talagang hindi ko talaga kaya yun. 'Di ba? So for someone na, alam mo yun, give up yung career, or give up na mag-grow to take care of their kids, to take care of a child, sobrang mahirap and laking responsibilidad yun. So yung mga friends ko na na-experience yun, tinanungan ko talaga sila kung ano yung naramdaman nila, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Pero syempre with Mara's, naman kasi, story and experience, medyo naiiba yung sa kanya. So, yun, malalaman yung pag pinanood niyo yung movie. So, Ayoko magkwento masyado, baka ma-spoil ko. I know. Yung nakita namin sa trailer, wala pa yon. Wala pa yon. Ah, talaga? Surface level parang lang buo yun. na eh. Parang nakita na namin yung Maganda kasi yung trailer kasi mararamdaman mo agad, malalaman mo kung ano yung pakiramdam pag pinanood mo siya. Exactly. Nakakatawa. Nakakaiyak din. Okay. Yung ganon. Sabi, comedy. May drama. Oo. Yung ganon. Yung kung ano lang yung idea lang kung anong pakiramdam pag napanood yung pelikula, yun lang naman ang nakita nyo sa trailer eh. Pero ang dami pang, sobrang dami. As in, 0.0005 lang yung laman naman. Oo, na akala nung mga tao na gets na nila yung kwento, wala. Okay, As in, okay. wala kayong, wala sa main story, sa buong Yes. kwento namin ang nandun sa trailer. Ayaw na namin spoil, pero ang ending talaga to, tatay ko si Lucas. Grabe.